What is up mga paps and welcome back. For today's video is ituturukan po sa inyo kung paano nga ba ma-fix yung GCash issue na we're verifying your account. For your information, meron na pong uploaded video about this tutorial and meron nga pong nababasa na comments from this video na gumana yung procedure na tinuro ko and meron ding hindi gumana, lalo na yung about sa continue verification. So I decided to make this video para bigyan kayo ng tips and kung ano yung mga pwede mong gawin if hiningian kayo ng additional documents and wala namang continue verification button. But before we continue this tutorial mga paps, kung bago pa lang sa channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para lag ka pong updated every time na mag-a-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, tara simulan natin to. So first, ang kailangan lang natin gawin is pupunta tayo sa Chrome or any browser po na available sa ating mga phone. Then dito po, search lang natin si GCash Help Center. Then punta lang po tayo dito sa GCash Help Center website. Then dito po sa type a keyword to find articles, search lang natin yung GCash is still not verified. Then dito hanapin lang natin yung my GCash account is still not verified after 3 days. What do I do? Click lang natin yan. Then scroll down lang natin mga paps. Then dito po may 3 options. Ang una po dyan is upgrade your GCash Verify Now. So ito po yung makikita natin if hindi pa natin nasisimulan yung verification process. Then dito naman sa pangalawa, ito naman yung complete your verification. Itong step na to mga paps is applicable po doon sa mga hiningian ng additional documents. Mababasa dito, this means we need some additional documents from you before proceeding with your application. Tap continue verification to view the documents needed and submit them within 10 days to complete your verification. So if ganito pong page yung nakikita mo sa inyong GCash account, may nakalagay na continue verification, click mo lang yan mga paps para makita mo yung additional documents na kailangan mo isubmit para ma-process yung verification ng inyong GCash account. Ngayon mga paps, after nyo pong makapag-submit ng additional documents is kailangan nyo pong mag-expect ng SMS or text from GCash within 4 days. Ngayon kapag hindi kayo nakapagbigay ng additional documents sa loob ng 10 araw, from the day nung hiningian niya kayo ng additional documents, magre-restart po yung verification process. So it means babalik po ito sa Verify Now. Ngayon paano naman kapag hiningian ng additional documents and wala namang makikita na continue verification? Bali ang pwede mong gawin dito mga paps, dun sa email kung saan ka hiningian ng additional documents, dun mo mismo i-reply yung additional documents mo. And magbigay ka din po ng paliwanag na walang continue verification button sa inyong GCash account. Honestly mga paps, yung paraan po na ito is talagang hindi ko masasabing 100% effective. Naisip ko lang po ito based po kung paano finifix yung ibang GCash issue. Bali dun sa mismong email, dun ka na lang din po magre-reply and magsasend ng additional documents. And make sure na may explanation po yan para ma-inform si agent na mag-a-assist sa'yo. So bali yan po yung isa sa mga paraan. Ngayon naman proceed tayo dito sa third option, which is yung we're verifying your account. So kapag ganito po yung nakikita nyo sa inyong GCash account, dito naman po may mababasa, you will receive an SMS within 3 days when your account has been fully verified. So normally within 3 days lang po yung verification process kay GCash. Once na nag-exceed po yan sa 3 days, hindi na po yan normal. May kailangan ka na pong gawin dyan para ma-follow up yung inyong application. Ngayon ang pwede mong gawin is click mo lang tong click here to follow up on your verification. Then dito po ilalagay lang natin yung ating email address na registered sa ating GCash account, pati yung ating GCash registered full name. Then select the country kung saan ka nakapag-register ng GCash account. Then yung ating GCash mobile number. Then dito naman sa your account type, select lang natin dito yung Filipino citizen 18 years old above with PH SIM. Then dito naman sa date of last verification attempt, select lang natin dito yung beyond 3 days. After that, click lang natin tong box mga paps para ma-check. Dito naman po sa please share what happened or add other information about your concern, dalawa yung pwede nating ilagay dito. Yung una is para dun sa mga hindi hiningian ng additional documents. Bali ito yung pwede nyong ilagay mga paps. Hi GCash, please help me to verify my account. It's already beyond 3 days from the day I applied but it's still not yet been verified. Tuldok, I want to get any update about my application for me to know if there's something I have to do to get fully verified my account. Tuldok, please
help me to fix it. Thank you. So ganitong message po yung pwede mong ilagay mga paps if ever na hindi kayo hiningian ng additional documents. So pwede nyong i-copy yan or pwede kayong gumawa ng sarili nyong message. Ngayon naman mga paps, if ever na hiningian kayo ng additional documents and walang continue verification na makikita sa inyong GCash, ito naman yung pwede mong ilagay. Hi GCash, I received your email stating that I must click the continue verification button to submit more documents. However, when I looked for it, I couldn't find it and it's still on we're verifying your account page. So, kailangan naka-close and open parenthesis yung we're verifying your account. Then, Tuldok, then please update my GCash account. Thank you. So, pwede nyo din pong gayahin yan mga paps or pwede din po kayong gumawa ng sarili nyong message. And once again mga paps, yung message po na yan is para dun sa mga hinihingian ng additional documents pero walang continue verification button sa kanilang GCash. Then after that mga paps, proceed na tayo dito sa upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern. Dito naman po is dito natin i-upload yung photo or screenshot ng error prompt which is ito. And click mo lang tong add file or drop files here. Then media picker lang. Then select nyo lang po dito yung screenshot ng error prompt. Then after natin ma-upload yung file na yun mga paps, click lang natin tong submit. Then ngayon after natin makapag-submit ng ticket, monitor lang po natin yung ating Gmail dahil dun po magre-response si GCash para i-update tayo about sa status ng ating concern. Maaring magbigay pa ng additional steps si GCash para ma-continue or mag-proceed yung process ng verification ng inyong GCash account. So ganun lang po mga paps. Hanggang dito lang po ang video na ito. Sana kahit papaano sa katulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.